Nakikita natin ngayon na unti-unting gumaganda ang pagtingin natin sa iba't ibang mga grupo na noon ay inaapi sa ating bansa. Isang halimbawa nito ay ating pagtanggap sa lesbian, gay, bisexual, and transgender community at ang kanilang kultura. Ngunit kung ganito, bakit lahat ng bakla sa pelikula ay maarte at maharot? Bakit kadalasan ang mga tibo ay pinapakita bilang tomboy, siga o astig? Kung ating susuriin, iyon nga ba ang tunay nilang pagkatao? Bakit kaya sila pinapakita ng ganito? Marami bang laman na bakit ang bucket list mo? Tara na't sagutin natin yan dito sa The Bucket List. Magandang umaga. Ako si Dane Evangelista at ang ating tanong para sa araw na ito ay, bakit ganyan daw ako? Kung saan, susubukin natin intindihin paano ang pagsasalarawan ng LGBT sa media at ano ang epekto nito sa kanilang identidad bilang isang komunidad. Ngayong umaga ay makakasama natin ng isang longtime friend ng College of Mass Communication at isang miyembro ng LGBT community, si Ian Nabiera. Magandang umaga, Ian. Hello, Dane. Magandang umaga din. So, para sa'yo, Ian, paano inilalarawan yung LGBT sa media? Okay, for me, madalas ako manood ng TV and marami akong nakikita ng forms of media naman. Sa akin lang sa Pilipinas, ang LGBT community para siyang nagiging instrumento ng novelty sa Philippine media. Na parang tama yung sinabi mo sa intro kanina na kapag bakla kailangan parloristang maingay na masayang best friend, or bakit ang lesbiana kailangan driver lagi, bakit ang transgender kailangan host na nagpapatawa o kailangan mahilig sa pageant, mahilig mag-costume, nagpapatawa ng isang audience ng isang noontime show. So for me, ganun pa rin pinapakita ang LGBT for novelty. Hanggang ngayon? For me, oo, hanggang sa So, ngayon. sa tingin mo, ano yung impluwensya ng media sa pagpapakita sa mga LGBT ng ganun? Sa akin lang, lalo na kapag bata ka, di ba, nanonood ka ng TV, na nalilimitahan kung ano yung representasyon ng LGBT sa'yo sa panonood mo ng mga programa. Buti na lang nitong mga huli, bigay naman natin na may mga sumusubok na mga produksyon para ipakilala, i-diversify yung spectrum ng LGBT. Siguro, pwede ko naman sabihin na ang programang My Husband's Lover noon, kung maalala mo, back in 2013, isa sa pinaka-objective nila noon na feel ko naman ay na-meet nila, yung i-diversify yung spectrum ng mga homosexual na lalaki, no, yung sinasabi homosexual, yung mga hindi straight na lalaki, yun na lang. Pakita na may baklang ganito, may muscular, mayroong kaya mag-asawa, may bisexual, may kloseta, may nagko-crossdress, and lahat naman yun ay choice nila. At lahat yun pasok sa LGBT community, hindi lang sa isang cookie-cutter form, isang cookie-cutter. So, sa tingin mo naman, ano yung mahalagang bahagi ng pagiging isang LGBT yung hindi naman pinapakita ng media? Yun. Magandang tanong yan actually. Kasi isa sa pinaka-concern ko lagi sa tuwing nakakita ko ng LGBT na character sa isang palabas o pelikula, kung paano nila binibigyan ng lalim yung characterization ng character na yun. Kasi kadalasan yung tema na kinabibilangan ng mga ganong characters, comedy, di ba? O di kaya, minsan pa nga yung comedy lang, yung slapstick, yung ganong tipo ng produksyon ng palabas. So, lagi akong umaasa na sa mga susunod pa na mga pelikula o palabas, mabigyan nila ng lalim, talino, alam mo, ipakita yung buong kapasidad ng isang LGBT na tao. So, para naman sa'yo, ano yung pinakamalaking hadlang sa makatarungang